Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito: Niloob ng Panginoon ng Diyos ng Kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Huda. Kaya pinahintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang ipagtayo muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos, lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita, at tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, hinto at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Huda at Benjamin, ang mga saserdote at mga Levita, at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisimulan natin ngayong basahin ang aklat ni Esdras. Si Esdras ay isang pari at mag-aaral ng kasulatan na lumaki sa labas ng Israel. Siya ay napasama sa exile. Ang mga Hudyo noon ay nakakalat sa buong Middle East. Pinaalis sila sa Jerusalem at sa Judea noong tinalo sila ng mga Babylonians. Napatapon sila sa ibang bansa. Pero mga Babylonians ay tinalo ng mga Persians. Ang Persian na emperor noon ay si Ciro. Ginamit siya ng Diyos ng Israel na siya ang Diyos ng buong mundo. Kahit hindi niya kinikilala ang Diyos, upang ang mga Hudyo ay makabalik sa kanilang lupain at maitayo uli niya ang templo sa Diyos sa Jerusalem na ipinabagsak ng mga Babylonians. Gumawa ng utos si Haring Ciro na maaring makabalik ang mga ipinatapon ng mga Babylonians. Iniutos pa niya na dapat isagawa uli ang templo sa Jerusalem. May mga Hudyo na bumalik sa kanilang lupain, pero may mga Hudyo na nanatili na sa pinagtapunan sa kanila. Marahil nakapag-asawa na sila roon, o mayroon na silang business o mga lupa. Tumulong na lang sila sa mga bumalik sa Israel at nagpadala sila ng pera, ng mga gamit, ng mga kasangkapan at ng mga handog para ipatayo ang templo. Si Esdras ang isa sa mga nanguna na bumalik sa Israel. Dahil siya ay eskriba o mag-aaral ng banal na kasulatan, dala-dala din niya ang mga banal na kasulatan. Ang koleksyon ng mga aklat ng kasulatan ay maaaring ipinagsama-sama noong panahon
nung pagkatapon sa kanila. Doon lamang sa exile, napahalagahan ang banal na kasulatan. Dahil sa wala na silang templo at pag-aalay, pagpatapon sa kanila sa iba't ibang lugar, ang pinanghawakan ng mga Hudyo ay ang mga tradisyon nila na nilagay sa banal na kasulatan. Dito makikita ang kanilang kasaysayan, ang mga aral ni Moises, ang kanilang mga dasal, karunungan at mga batas. Malaki ang naging papel ni Esdras sa pagpapalaganap nito. Ang malaking regalo ng exile o pagkatapon ng sa mga Hudyo sa ibang bansa ay ang banal na kasulatan. Dito binuo ang collection of writings. Ang iba ay sinulat sa panahong ito. Dito rin na-consolidate ang maraming mga aral ng mga Hudyo. Sa panahon din ng exile, nabuo ang institusyon ng sinagoga. Noon, sumasamba ang mga Hudyo sa Templo sa Jerusalem at doon sila nag-aalay ng mga handog. Nung nasira ang templo at hindi sila makapagpatayo ng templo sa ibang bansa, dahil doon lang sa Jerusalem magkakaroon sila ng templo, nag-iba na ang pagsamba ng mga Hudyo. Hindi na sila makaaalay ng mga handog. Kaya ang kanilang pagsamba ay ginagawa na nila sa sinagoga, na parang isang bulwagan kung saan ang mga Hudyo ay nagtitipon tuwing Sabado, nakikinig sa pagbasa sa banal na kasulatan at sa mga paliwanag dito at sama-samang nagdadasal ng mga salmo. Maari silang magtayo ng sinagoga kahit saan, basta may 10 mga Hudyong lalaki na nagtatayo dito. Dahil sa mga sinagoga, napanatili ang relihiyon ng mga Hudyo at ito'y kumalat sa buong mundo. Naging mahalaga na rin ang papel ng mga eskriba na sila ang sumulat o kumopya ng banal na kasulatan. Pinag-aaralan ito at ipinapahayag at inituro sa kapwa Hudyo. Hindi mo hinahayaan, O Diyos, na ang pananampalataya sa iyo ay mawala. Pinayagan mo mga Hudyong makabalik uli sa kanilang bayan at sa pamamagitan ng iyong salita na matatagpuan sa banal na kasulatan, ang pananampalataya sa iyo ay iyong ipinalalawak. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.